So, yun nga, since yung tagline natin today is yun nga, it's it's okay. It's okay. It's okay. Is it okay? It's okay. Princess, okay ka Girl ba? siya na. It's okay not to be Siya na, okay. Princess. Hi everyone, it's Jana. Hey everyone, it's Shanna. Hi everyone, this is Princess. And we And we are are the 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 Unmuted 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 Girls. 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 Medyo nagsabay din. Okay. Okay, o 'di ba? So parang ang tagal ng last upload natin. Na-engage na lang si Taylor Swift. Nasingit ko talaga. Yun lang pala yung inaantay natin. Oo, nag-engage na lang si Taylor. Hindi pa tayo nag-upload. Pero since engaged na siya, so we can, start na our podcast. So, yung topic natin ngayon, kasi relatable din to. Kasi 'di ba laging parang si Taylor Swift, 'di ba? Parang lagi na lang ang dami rin niyang issue sa buhay niya. So parang naisip ko, why don't we also parang have a topic na parang relatable din sa lahat, sa audience natin. So ngayon, our topic would be, bakit nga ba ang hirap magpakatotoo? 'Di ba? Kasi like sa mundo natin ngayon, lalo na sa mundo ng social media, na parang lagi ka dapat positive. Yung mga post mo, 'di ba? Dapat laging positive. Tapos like for example, may iba diyan na ang daming pinopost na mga achievements pero deep inside, 'di ba, broken pala. So, 'yun. So bakit ba ang hirap magpakatotoo? So, pero 'yun, bago muna tayo dig in, so warm up muna tayo. Sa first question siguro. So, kailan ka nagkunwaring okay ka kahit hindi? Boom. Yung mga BR po. Walang hiya ka na. Mga BR. Kailan ba yun? Ang tagal na nun. So, in fairness Pag ang pumapasok na saya may mo na sakit, pala. pag pumapasok na Yeah. may sakit, parang, 'di ba, pe-pretend ka na okay ka or parang kinakaya mo tapos hindi mo naman pwedeng sabihin sa higher ups mo na hindi, may spoon ako, may ubo ako. Eh, kahit na sabihin yung, alam niyo naman yan, yung work ethics natin na talagang inuubo-ubo ka na. Hindi mo naman pwedeng sabihin na inuubo ako kaya hindi ko magawa. Ito, hindi. You still try to perform regardless of the condition. Kasi it's parang inline lang na bakit nga ba ang hirap magpakatotoo. Kasi iniisip mo, ang daming nakasalalay sa'yo, not just your family na pinaprovidean mo financially. Pero yung mga, ano mo, mga one down mo na umaasa sa'yo. Ako siguro nung trainer ako, kasi 'di ba, ano tayo dun, doble kara kapag nagtuturo tayo. So Star Magic. um, mm, Hmm. so kailangan kapag haharap ka sa mga ano mo, trainees mo, kailangan okay ka, masigla ka. Ewan ko kung natandaan niyo yung content ko sa TikTok before na introvert ka, pero yung work mo pang extrovert siya. So ako, ang ayun yung time para sa'kin na ano, na kailangan kong maging okey o kailangan kong maipakita sa kanila na okey ako ngayon, walang problema, ganito, ganyan. Kasi nga ang hirap namang magtuturo ka ng pati yung trainees mo ay naapektuhan din. So Mm. yun. Well, ako naman, kailan ako huling nagkunwari? Ngayon. Like, you need to be happy, pero, di ba, deep inside, marami kang iniisip. You have a lot of struggles, but kailangan siya. So, ngayon ako nagkukunwari na na okay ako. Pero, seryoso, di ba? Bakit nga ba ang hirap magpakatotoo? So, like ngayon, yun sa parang lahat ng tao sa social media, parang hindi uso magpakita ng kahinaan. Parang ang dali kasing magpanggap online.
True. Like, kahit Mm. broken ka, isang ano lang, post ka lang ng picture mo with filter, 'di ba? Happy ka na ulit, Mm. iisipin nila happy ka na ulit. So, bakit kaya ganun yung culture natin na bakit parang lagi nating sinasabi na kaya mo yan kahit hindi naman kaya? Parang ano kasi siya eh, band-aid solution. Parang gusto ng mga tao na if there's a task given to you, if there's something na dapat mong gawin, kailangan mong magawa. So, kaya sabihin nila na kaya mo yan, okay lang yan, ganun. Kasi parang ako nga eh, yun nga isa pa yung ako nga eh. Kasi nga parang band-aid solution lang siya sa problema mo because the world is requiring something of you. So, parang yung mga tao, para lang matapos mo yung kailangan mong gawin, okay lang yan, sige, okay ka lang, parang ganun. Kaya nga sa ano, sa lagi namin sinasabi na hindi lahat ng mga pino-post sa social media ay totoo. At alam ko 'yan kasi, kahit ako minsan 'di ba, let's say for example nag-Hong Kong tayo, akala mo 'pag nandun ka sa ibang bansa, nagta-travel ka, marami kang pera, hindi nila alam nagtipid din naman tayo that time, 'di ba? So hindi din naman ano, hindi nila alam na, um I mean, hindi nila alam na pinag-ipunan muna yon, 'di ba? Yung Mm. pamasahe, yung mga gastusin mo. Alam ng iba, "Ay mayaman 'to, marami 'tong pera, marami 'tong ano, ipon, isang bagsakan lang kayang-kaya nito pumunta sa iba't ibang lugar." So yun, tsaka yung mga let's say for example, yung mga nangyayari ngayon, magpo-post ka lang ng nakangiti na picture mo sa social media, akala nila sobrang saya mo na, lahat ng mga napupuntahan mo, akala nila masaya ka. Pero hindi nila alam na ano lang natin yun, kumbaga parang, yung sinabi ni madam kanina na Band-Aid, Band-Aid ba yun sinabi mo kanina? Mm. Yung parang pang-cover up lang siya na akala mo Mm. okey ako ngayon, 'di ba? So, hindi nila alam yung totoong nangyayari sa atin araw-araw, yung pagod at saka hirap na pinagdadaanan natin everyday, Pe- ayun. Pero parang yun yung ano, parang yun yung sinasabi nila na toxic positivity. 'Di ba? Na Hmm. parang kaya mo yan, ganyan. Eh, paano kung hindi nga kaya? And paano nyo Mm. nasasabi, 'di ba, na kaya niya yan? Mm. 'Di ba? Hindi nyo naman alam yung the way na she handles the ano, the Mm. struggles or even yung pain. So parang yun nga, parang yung culture natin ngayon, parang laging kailangan ine-expect nila na everything dapat makaya mo. Mm. Kaya So, nga kaya nga minsan kapag share na halimbawa, may problema akong ganito, ganyan, minsan nakikinig na lang ako. Kasi hindi mo okey masasabi natin na I mean 'pag sinabi natin sa isang tao, "Kaya mo 'yan." Hindi natin sila naiintindihan, eh, kumbaga parang iba kasi yung bigat ng nararamdaman nila kaya minsan mas maganda na lang na makinig na lang sa kanila. So Saka yun. iba-iba ng threshold yung tao. Parang what could be a simple problem for you might not be simple for this person. mm, Halimbawa, naku, ano lang yan, let's say lalaki lang yan, problemahin mo ng ganyan. True. What if yun lang pala yung kinakapitan niya sa buhay? Or what if this person is lahat okay sa kanya pero ito lang yung problema niya. So ito yung malaking problema na pinoproblema niya ngayon kasi hindi niya alam paano i-handle. So iba-iba ng degrees yung tao, ng pain tolerance, gano'n. at saka minsan parang may pressure talaga eh, like sa family or even sa work or even sa mga friends mo na minsan feeling mo kapag hindi ka okay, 'di ba parang burden ka sa iba. Na Mm. parang gano'n, na parang pag or minsan kasi parang mafi-feel mo na pag hindi ka okay, ang tendency is parang iisipin nila na, "Ano ba 'yan, lagi na lang may pinagdadaanan." 'Di ba? Parang gano'n yung nagiging ano, I don't know if parang cycle or the way na mag-respond din tayo. Kahit naman ako minsan, admittedly, na Mm. kunwari meron akong friend na message sa akin na lagi na lang, 'di ba? Lagi na lang puro issues yung kinukuwento. Parang minsan nakakaano din, nakaka-drain din, Nakaka-drain. 'di ba? Yun nga lang siguro, parang ang problem lang dun kapag nasanay ka na na magpanggap, nakakalimutan mo na talaga kung ano yung totoong nararamdaman mo. Like every time na, 'di ba, tinatanong ka, lagi mong sagot is you're okay. So, Mm. siguro yung question ko would be parang kailan yung
time nyo na sobrang napagod na kayong magpanggap? Like, nag-breakdown na lang kayo. Usually kasi pag nagbe-breakdown ka, it's within like, or it's with people na you feel safe with. Na parang Tama. sa kanila ka parang yun yung hindi lang siya yung comfort. It could be your parents, it could be your friend, it could be your partner, but anyone you feel comfortable with. Kasi napapansin ko yun sa mga tao, or minsan mapapansin mo yung pinaka pinag-iinitan mo ng ulo, nasasabugan mo ng init na ulo mo, sila yung people closest sa'yo kasi safe ka sa kanila. Hindi naman siya in a sense form of abuse or whatnot, pero meron ka kasing level of security na alam mo na kahit anong sabihin mo, magawa mo, this person will be able to understand you. Kaya, ayun. So, kailan yung last time? So, sa asawa ko, unload ko yung totoong nararamdaman ko. Kasi nga, sila yung safe people ko. Ako, kailan ba yung last time na nag-breakdown ako? Oo, Siguro yung nung hindi ka na nagpanggap. Mm-mm. Nagpakatotoo ka na talaga. Yung nalabas mo na yung ah, feelings mo talaga. minsan, ako kasi ngayon hindi na ako yung tipo ng tao na let's say 'pag sa kaibigan, let's say kung saan may matatakbuhan ka ganito, ganyan. Iba na kasi yung mindset ko ngayon talaga kasi nga ano, kumbaga Ano parang na ba ang mindset ng isang princess? kasi kung before yung mindset ko nakadepende ako sa isang tao, 'di ba? Katulad nga ng mga Yeah, previous ano natin, episodes, 'di ba? discussion. Mm-mm. Discussion na before meron akong isang kaibigan na tinatakbuhan ko pero ang nangyari bini-trade lang ako, ginamit yung mga weaknesses ko na yon laban sa'kin, 'di ba? Pero ngayon kasi dahil natuto na nga ako, ang ginagawa ko na talaga ngayon everytime na nagbe-breakdown ako, Ginagamit ko na yung weaknesses mo, Lala Joke. Villain 'pag era na pala nagbe-breakdown ako siya. mag-isa na lang talaga ako. Kumbaga let's say ito, galing sa office sobrang bigat nung pakiramdam ko. 'Pag uuwi ako dito sa bahay, papatayin ko lahat ng ano, ilaw, tapos bubuksan ko yung mini projector ko, magwo-worship talaga ako. And yun lahat sinusumbong ko lahat kay Lord yun. Kumbaga parang basta lahat binabanggit ko sa isip ko, bumubuka na lang yung bibig ko na kung ano-ano na. Minsan nakikita ko na lang yung sarili ko na nakaluhod na pala ako, sobrang umiiyak Mm. na ako. So yun, after kong mailabas lahat yun kay Lord, kumbaga after kong mag-worship or yun nga mag-pray, wala na. Kumbaga parang ano ko na yun, nai-surrender ko na lahat yung mga uncontrollable things. Kaya sobrang gaan sa ano, sa pakiramdam. Ay, hindi ko yung Yun din sinasabing yung, yun ha, kasi ano, kasi Christian tayo, 'di ba? Kundi yung oo. na-experience ko ngayon at ayun na yung Yeah. ginagawa ko ngayon na sobrang effective talaga. Hindi mo Saka ano kailangan ng rin ibang eh, tao. yung added layer din sa'yo na mag-isa ka dyan. Hmm, So, talagang parang, hindi naman sa push na corner ka na last resort mo siya. Pero in a sense kasi, siya na lang talaga yung, kumbaga, malalapitan mo. Na alam mo true. na, siya na yung pinaka-safe person mo na pinaka nakakakilala sa'yo. Na alam mong Mm, hindi ka iiwan. Parang awkward naman kung siya maiwan sa'yo, di ba? true. So Si Lord yun. pa yung mang-iwan. Wala ka dyan, Greg. Ano ka? Pero oo nga, tama naman. Actually, totoo naman yun kay Princess, 'di ba? Minsan talaga like if you don't have anyone na talagang kay Lord ka na lang eh. Mm-mm. Pero yun nga, ang hirap talaga kasi yung gusto mo minsan magpakatotoo pero yun nga, ma-judge ka. Ako Mm. siguro kailan ako parang nag-stop pretending. Parang may mga friends naman ako na safe space talaga, na nagbe-breakdown din ako sa kanila and alam naman na nila yon parang hindi ko na kailangang sabihin. Pero siguro yun yung time na talagang hindi ko na kaya na parang, kasi like, for me, ang tingin lagi sa akin ng mga tao, ay, ang strong niyan, ganyan. Ang strong ni Jana, parang parang ang saya ng life niya. Kasi yun lang yung nakikita nila sa social media and yun lang din siguro yung nakikita nila pag work, 'di ba? Pero hindi nila nakikita kung ano talaga yung on a personal level, ano ba talaga yung mga struggles. So, siguro yung time na talagang nagpatong-patong lang and syempre, alam nyo naman, 'di ba? Tawag dito, postpartum din. So, parang Mm-mm. nagpatong-patong lang. Doon na ako nag-stop pretending na hindi talaga ako okay. At Mm.
pag meron nga sa akin nagsasabi na kunwari kaya mo yan, ganyan, di ko na nare-replyan kasi parang hindi kasi yun yung gusto ko, o hindi yun yung kailangan ko. Pero Talaga I ba? agree Sarap with, nilang ganun din, no? oo, di Hindi ba? ikaw Pero gumawa. Tingin mo. kaya nga hindi ko kaya. Kaya nga ako nagsasabi kasi Mm-mm. hindi ko kaya. So, ayun, parang kasi nga people expect na lahat kaya natin. Pero ayun nga, I agree with siya na parang kailangan talaga may safe space ka or may person ka to tell your worries, 'di ba? Pero sabi nga, paano mo ba malala? Paano ba natin ma-identify yung safe space natin, 'di ba? Kasi hindi naman madaling maghanap ng tao na Totoo. magiging safe space mo. So, Mm-mm. parang mag-safe space check tayo. Para sa inyo, parang sino or ano ba yung safe space to tell your worries or to tell your pains? Kasi ako para sa akin, yung safe space ko, yung gaya ng sinabi ni Princess, yung tao na hindi gagamitin yung mga weaknesses mo laban sa'yo. 'Di ba? Like, kwento-kwento ka, tapos in the end pala, parang alam niyo, parang nag-gaslight ka na Hmm. din in such a way na parang akala mo kino-confront ka, pero at some point parang they're gaslighting you. So, for me, yun yung safe space na hindi hindi gagamitin yung weakness ko against me. Akin, yung safe space, yung someone na na, well, kasi ano siya parang based on my experience, hindi mo maiiwasan na it will be a trial and error process. Na parang akala mo reciprocal ka. Una, feeling mo reciprocal. Safe space mo siya, safe space ka niya. But then later on, you realize it's either one, gagamitin niya yung weaknesses mo against you, or two, gagawin ka lang ng parang dumping person na parang i-unload lang niya yung sarili niya sa'yo. Ikaw yung pinaka-safe space niya na at the same time, hindi naman nare-reciprocate yun. So, ikaw lang din yung napupuno. Na parang ending nun, nagpapanggap ka na din na okay ka kasi parang naging burden pa yung person na yun sa'yo. Kasi ako parang, sa akin kasi yung pangalawa yung pinaka-experience ko na akala ko safe space ko yung mga tao, pero yung pala, nagagamit lang nila ako as their emotional, parang emotional wheelchair na, or emotional Mm, saklay, na ako lang yung nagkikarry sa kanila. And later on, pagka naman nagpakatotoo ka, and sinabi mo na, it's I'm not saying you're a burden, but I'm saying is you're not listening to any advice, you're not doing anything to improve yourself, tapos paulit-ulit, tapos parang you're not even listening to me anymore. Parang sila naman yung magagalit sa'yo. So parang yun. Safe space is someone who will reciprocate lahat nung um, would be there to listen to you, and someone na rin na magiging safe space ka din. Yun. Siguro sa'kin ano, yung kaya mong kaya mong maging transparent dun sa tao. Yung kumbaga parang hindi ka mahihiya or hindi ka matatakot na sabihin sa kanya lahat-lahat. Na hindi ka judge o kaya kagaya nga ng sinabi ko kanina na di mo maiisip na gagamitin niya yung mga sinasabi mo or mga shine-share mo laban sa'yo in the future. So yun, siguro yun transparent. Tsaka ano, i-a-accept niya kung ano man kung sino ka man. Kumbaga parang hindi niya hahayaan na, um, i-hide mo lahat ng mga feelings mo. O yun nga, transparent. Kailangan, masasabi kong ano kita, kampante ako sa'yo or komportable ako sa'yo kapag nasasabi ko lahat-lahat sa'yo ng walang filter. So yun. correct. Kasi iba pa rin yung feeling na magpakatotoo ka sa, 'di ba, tamang tao. Like, you can tell anything na alam mo hindi ka i-judge, kaya mong magsabi ng kahit ano or umiyak, sumigaw, 'di ba? Nang walang judgment. Kasi yun yung mahirap hanapin na ngayon eh. Ang Mm-mm. ang hirap True. maghanap ng circle na hindi ka i-judge. Or
ewan ko, parang ngayon, minsan pagkaharap mo okay, pero pagtalikod mo, iba na din, 'di ba? So ako siguro ang masasabi ko lang, overall, for this is give yourself, 'di ba, a permission to not be okay. Mm-mm. Kasi, lalo na ngayon, parang ang dami ko rin kasing nababasa. Kaya ito din yung naisip ko na pag-usapan natin. Kasi ang dami ko rin nababasa ngayon ng mga, alam mo yun, mga depression, ganyan. Kasi because hindi nila masabi eh. Or nasasabi nila, but I don't think na yung person or yung receiver nagigets yung level of of pain. Kaya 'di ba, like marami ako na babasa ngayon sa news, ang babata nag-attempt na mag-suicide and all because hindi sila na naririnig. Mm-mm. So, ayun, parang yun lang. So, yun lang yung realization ko na at this age, it's okay. Ay, parang ano yun? Parang palabas It's pala yun. okay It's not to be okay. It's okay. okay not to be Ay, And Curtis okay. I pala guess yun. siguro yung safe person mo will also allow you not to be okay. Yung Yeah, parang okay lang sa kanya, hindi siya magpapanik, that person will not try to fix what you're talking about. Kasi that person allows you to be not okay. Alam mo yun, hindi naman lahat ng problema kailangan mo ayusin. And sometimes you need to process it yourself. And that safe person is somebody who will process it with you na parang, okay, so sige, yan yung nararamdaman mo, ganito ang gagawin natin. Let me know what you're feeling, daanan mo to sa ice cream, pag-usapan natin, pag okay ka na, o sige, pag nahimasmasan ka na ng ice cream, tara, parang ganun. agree. Tama. So, well, yun lang. Yun lang. I think that's about it, for today. Siguro ang takeaway natin ngayon is yun nga, okay lang na hindi ka maging okay. Hindi mo kailangang magpanggap, 'di ba, to be accepted or to be loved. Mm-mm. And you find your circle, talaga, you find your circle who will accept you and not judge you. So, yun yung take away natin sa lahat. Kasi I know hindi lang tayo, like hindi lang tayong tatlong nagkakaroon ng struggles. I know for some, they're experiencing the same. Like, they're always parang masking lang yung mga issues, 'di ba? So, yun. Anything you wanna add pa to that, Princess? So, yun nga, since yung tagline natin today is yun nga, it's o it's okay. It's okay. It's okay. Is it okay? It's okay. Princess, okay ka ba? Gwen siya na. It's okay not to be Siya na, okay. Princess. Gwen siya na. It's okay. So yun, it's okay not to be okay. So siguro minsan, yun nga, um, sinasarili lang din natin minsan kasi nga takot tayong ma-judge. Kumbaga parang gusto kasi natin pagharap natin sa mga tao, okay tayo. Pero yun nga, in reality, hindi naman natin kailangang magpanggap na hindi tayo okay. Puwede din naman nating ilabas or ipakita yung totoong tayo. Kaya nga minsan di natin maiwasang mag-post or mag-shared post, mag-repost sa TikTok kasi nga ayun, um, minsan And ako di rin naman natin siguro, kinakaya. to add up lang kay Princess, no, kasi gusto ko lang din i-touch on yung sinabi niya. Ako, for everyone, it's okay to repost sad videos. It's Correct. okay to Mm-mm. repost, 'di ba, sad quotes. Kasi, like ako at some point, minsan parang hesitant din ako eh, na parang, ay nako, pag nag-repost ako, sabihin, sad girl, sad girl. Pero, na-overcome ko na din naman yung ganong phase, na parang I Mm. always think of other people's opinion, na ay, kasi nga, yun nga, ang gusto kong ipakita is, hindi, laging okay ako. Like, wala akong issues sa buhay. Pero yun, for the rest, I agree with Princess na, again, it's okay. Mag-post ka ng sad moments. Mag-post ka ng sad quotes, sad videos, i-repost mo rin. That's fine. Again, ang makakaintindi sa'yo is the people who know you talaga. Yes. Mm-mm. So, yun. Correct.
So, yun. Naka-relate lang ako. Mm. So yun, but anyway, so yung challenge namin sa inyo this week, everyone, is yun nga, magpakatotoo kayo, whether sa group of friends nyo or kahit sa isang tao lang, but then, yun, at least, diba, magpakatotoo, and yung stop pretending just because you want to fit in. Mm. So Correct. yun lang. That's about it for today. Yeah, and don't forget to like, subscribe, and follow us on all our channels, all our platforms. We'll be posting later. Papasok na lang siya dito mamaya. All right. See you soon. Bye! Bye.